Sa ngalan po ng ating Panginoong Kristo, ako po inyong lingkod, Pastor Emeline Eliseo Gioliege, na sa isa pang pagkakataon ay mag-share po sa inyo ng salita ng Diyos na pinamagatang The Significance of a True Follower of Christ. Sa wikang Tagalog, ang kahalagahan ng mga totoong tagasunod ni Kristo. Mula po sa John chapter 17, verse 9 to 16, yan po ang ating pag-aaralan. Ngunit hayaan niyo po na basahin ko ang John chapter 17 verse 12. Habang kasama nila ako, iingatan ko sila sa pamagitan ng kapangyarihan na iyong pangalang ibinigay mo sa akin. Inalagaan ko sila at ni isa'y walang napahamak, liban sa taong humanap ng kanyang kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po'y saglit manalangin. Ama, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, sa patnubay at gabay ng iyong Santong Espiritu, narito po kami muli, ang iyong iglesia na lumalapit sa iyo at patuloy na nagpapasalamat sa pribilehiyong makarinig muli ng iyong mga salita. Minsan pa, Ama, aming dalangin, pagpalain mo kami sa mga salitang aming pag-aaralan. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. The significance of true followers of Jesus Christ, no? So, sa buwang ito ay ito pong ating tema na pag-aaralan. Exciting na naman, no? Pag-usapan po natin yung totoong tagasunod ni Kristo Jesus. Kung gaano ba tayo o nakahalaga sa Panginoon at paano tayo kahalaga sa mundong ito. Always remember na ang pagsunod kay Kristo ay hindi isang casual o paminsan-minsang gawain. Kundi ito'y tuloy-tuloy at panghabang buhay. Kapag nag-engage ka na at itinalaga mo na ang buhay mo bilang isang follower of Jesus Christ. Kung gaano kahalaga ang ating pagsunod sa Panginoong Jesucristo, tandaan natin, ganun din at higit pa ang kanyang pagpapahalaga sa atin. At tinuro din niya kung gaano tayo kahalaga bilang mga tagasunod sa kanya. No? So pag-aralan natin ang John chapter 17 verse 9 to 26. Dahil dito, makikita natin na ipinahayag ng Diyos Anak ng Panginoong Jesucristo sa Diyos Ama kung gaano tayo kahalaga sa Kanya. Number 1, kung gaano tayo kahalaga sa ating Panginoong Jesus. At kung paano tayo kahalaga sa mundong ito bilang mga totoong tagasunod ni Kristo Jesus, na siyang iwanan niya sa mundong ito pagsamantala. Itong eksena na ito ay eksena na kung saan ay itinatagubilin po tayo ng ating Panginoong Jesucristo sa Diyos Ama dahil alam niya na malapit nang iwan niya ang kanyang tagasunod dito sa sanlibutan. Malapit nang iwan niya, nakatakda na ang kanyang paglisan dito sa mundo upang bumalik na siya sa tunay niyang kalagayan doon sa langit, no? Bilang tunay na ating Diyos, the King of Kings and the Lord of Lords, no? So kaya makita natin kung pag-aralan natin kung paano niya i-express sa ating Diyos Ama kung gaano tayo kahalaga sa Kanya bilang tagasunod. At ang pangalawa nating pag-aaralan kung paano tayo kahalaga sa mundong ito. So, paano ipinadama ng Panginoong Jesucristo na napakahalaga sa Kanya ang Kanyang mga tagasunod? Makikita natin na nang nananalangin si Jesus para sa Kanyang mga alagad at sa lahat ng nananalig sa Kanya. Mababasa po natin sa John chapter 17 verse 9. Nasabi niya dito, idinadalangin ko sila. Wala siyang ibang, bago siya umalis sa mundong ito, wala siyang ibang bilin, no? Kumbaga sa anong mamamatay na siya,
Always remember na isang taong mamamatay, ang kanyang tagubilin ay napaka-importante. At doon mo makita kung ano yung napakahalaga sa kanyang puso. Kasi yan yung itagubilin niya. So dito pinapakita ng Panginoong Yesus sa Diyos Ama at sa atin lahat na kanyang tagasunod na bago siya umalis sa mundong ito, pagsamantala ay inexpress niya sa ating Diyos Ama kung gaano tayo kahalaga sa Kanya. Kaya in fact, ay sa Kanyang pananalangin, sabi niya, idinanalangin ko sila, hindi ang sanlibutan, kundi ang lahat ng ibinigay mo sa akin, sapagkat sila'y iyo. No? So makita natin kung gaano tayo iniingatan ng Diyos, kung gaano tayo pinapahalagahan ng Diyos, no? Bilang mga pagmamay-ari ng ating Diyos sa Ama na ipinagkatiwala sa Kanya sa sanlibutang ito. Pangalawa, ay ganun na lang tayo pinahalagahan ng Panginoong Jesucristo dahil dito ay pagmamay-ari ng Diyos Ama. Dahil tayo, ay pagmamay-ari ng Diyos Ama. At tayo ay pinagkatiwala sa Kanya. So, sabi niya dito sa John chapter 7 verse 10, ang lahat ng akin ay iyo. So, nakita niya na ang lahat ng ipinagkatiwala ng Diyos Ama sa Kanya ay kinikilala niya na hindi lang siya ang nagmamay-ari nito, kundi ipinagkatiwala ito sa Kanya ng Diyos Ama na ariin niya, pero kinikilala niya na tayo'y pagmamay-ari ng Diyos Ama. Hindi katulad ni Satanas, na ang lahat ng creation ng Diyos ay kinamkam niya na Kanyang lahat, no? Even we, no? Gusto niyang agawin sa piling ng ating Diyos. Kaya ito yung ipinaglalaban ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya pumunta siya dito sa lupa upang ipaglaban tayo dahil alam niya na ang lahat ng ini-create niya bilang Diyos ay inangkin ni Satanas, na isang rebelde, na ni isa wala naman siyang nilalang, no? Sa lahat ng ito ng bagay, lalong-lalo ng ating buhay. Kaya Jesus Christ Himself ay inalay niya ang kanyang buhay upang sabi nga ay ialay sa atin na siyang naagaw ni Satanas sa pamagitan ng nagkasala ang una nating mga ninuno. Pero inagaw tayo muli ng ating Panginoong Jesucristo. Inisnatch tayo ng ating Panginoong Jesucristo from fire. Sa kamay ni Satanas, inagaw tayo ng ating Panginoong Jesucristo. At ipinaglaban niya tayo sa krus ng Kalbaryo. At sa kanyang muling pagkabuhay ay pinatunayan niya na siya ay tunay na buhay. Ngunit dito natin makikita na bago siya namatay para sa atin, ay alam niya na pupunta siya sa Diyos Ama after 40 days. Aakyat siya at hindi na siya makikita ng mga tagasunod niya literal, no? Pero salamat na our God is omnipresent, lalong-lalo na sa kapanahunan natin na kahit hindi natin siya nakita literal, but yung kanyang presence, yung presensya niya, na tayo na kinikilala siya bilang Diyos na Hari at tagapagligtas natin, Panginoong Jesucristo, ay sa ating puso ay nariyan lang siya kahit wala siya literal, no? So napakapalad yung mga alagad noon kasi nakita siya. Pero kung ating titingnan, ang ministry ni Jesus Christ is 3 years and a half lang. So ganun lang kaiksi ang kanilang pagsasama. Pero ganun na kamahal ng Diyos ang mga alagad nito, lalong-lalo na sa mga sumasampalataya sa Kanya, lalong-lalo na sa ating kapanahunan. Kaya palad natin kung paano tayo kahalaga sa ating Panginoon. So, sabi niya, ang lahat ng akin ay iyo, at ang lahat ng iyo ay akin. At pararangalan ako sa pamagitan nila. Ito yung napakaganda. Kasi, bakit ganun na lang ang pagpapahalaga ng ating Panginoong Yesus? Kasi may tiwala siya sa iyo at sa akin, at sa ating lahat na tagasunod, na hindi nating hahayaan na maging talunan sa mundong ito.
Hindi natin hahayaan na tagasunod ni Kristo na mawala ng kabuluhan ng lahat ng ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Kasi ganun tayo kahalaga sa Kanya, ipinaglaban niya tayo. Sana ganun din tayo magpahalaga sa ating Panginoong Yesus, sa Kanyang ginawa sa atin. Ipaglaban natin yung ginawa ng Diyos na ipinaglalaban tayo. Kaya be strong sa mundong ito. Magpakatatag ka bilang mga tunay na tagasunod ni Kristo Jesus. Sundin natin ang Kanyang apak kung paano niya tayo pinapahalagahan. Ganun din nawa. Pahalagahan nawa natin si Kristo Jesus at ang Kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo para sa atin. Kasi makita natin na bago siya lumisan sa mundong ito, ganun na lang ang Kanyang pagtitiwala sa atin sa Diyos Ama, at naniniwala siya na hindi mawala ng kabuluhan ang ginawa niya sa atin. No? Paparangalan natin siya sa mundong ito. And pangatlo, itinagubilin niya tayo sa Diyos Ama na iingatan tayo habang tayo ay nasa sanlibutan. Ganon tayo kahalaga na mga totoong tagasunod ni Kristo Jesus. Can you imagine, itinagubilin niya tayo. Hindi niya lang sinabi, hindi naman sinabi na bahala ka na kay Maria na aking ina, ama, sa aking mga kapatid. No, sa atin, yun ang tagubilin agad natin. No? Yung mga namamatay na mga anak, yung nanay niyo ha, huwag niyong pababayaan. Or kung sino mga kapatid, si Bunso, panganay. No? So, pero ang ating Panginoong Jesus ay hindi siya nakapokus doon sa kay Maria at sa kanyang family, no? Sa laman. Kundi doon siya nakapokus sa mga tao na tunay na kanyang follower, yung sumasampalataya sa kanya, yung sumusunod sa kanya. So itinagubilin niya tayo sa Ama. Sabi niya, iingatan. Sabi niya, Ama, iingatan mo sila ha. So unawa din siya ng Ama kasi alam ng Ama kung paano tayo iningatan ni Jesus habang siya nandito sa mundong ito. Sabi nga, nagawa niya pati buhay niya, inalay sa atin kasi gusto niyang ingatan niya tayo upang wag tayong mapapunta sa impyerno. Dahil alam niya ang ating patutunguhan. Always remember, ikaw na tagasunod kay Kristo Jesus, hindi biro ang pagpapahalaga sa iyo ng Panginoon. Ganun kanya at ako kamahal. No? So, sabi niya, ingatan. No? Sabi niya, Ama, sabi niya, itinatagubilin niya tayo, no? Naiingatan tayo. Sa John 17:11-12, sabi niya, sa gayon, ako'y papunta sa iyo. Aalis na ako sa sanlibutan. Ngunit nasa sanlibutan pa sila. No? So, kumbaga sa parang hindi ko pa sila makasama lahat eh. Kaya, Ama, bahala ka na muna sa kanila ha. Yung parang bata ba na yung kanyang manikin ay kailangang iwan. No? So, ganun kahalaga sa kanya yung manikin. Hindi siya makakatulog kapag hindi niya makasama yung manikin na ito. Or yung napakabaho na nung maliit pa siya na kagat-kagat niya na unan. Di ba? May mga ganung kabataan, hindi mapakali. Doon siya iiyak kapag hindi niya dala yun kung saan siya pupunta or magbabakasyon. Kapag naiwan yun, lagot. No? Talagang hindi mo mapatahan kapag matulog siya na hindi niya dala-dala yun. Parang something ganun din ang nangyayari sa ating Panginoon. No? Nasabi nga, hindi siya mapakali na hindi niya tayo makasama sa kanyang pagbabalik sa piling ng Diyos Ama. So, bakit? Alam niya yung mararanasan natin na pagpipiestahan tayo ng demonyo sa mundong ito. Kaya ganun na lang na pinagkatiwala niya tayo sa Diyos Ama. Sabi niya, ako'y papunta sa iyo, aalis ako sa sanlibutan, ngunit nasa sanlibutan pa sila, na halos pa lang parang gusto ko sana silang makasama, kaya lang hindi pa panahon. Sabi niya, Amang banal, sabi, grabe, ingatan mo sila sa pamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. So, ganun siya. Parang, Ama ha, ingatan mo sila, Ama ha, sa pamagitan ng iyong pangalan. Kasi aalis na siya. Grabe yung malasakit niya sa atin. Sabi niya, pangalang ibinigay mo sa akin. Iingatan mo sila sa pangalang ibinigay mo sa akin. Kaya, mga tagasunod ni Kristo Jesus, panghawakan mo ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Dahil ito ang mag-iingat sa atin, no? Sa pamamagitan ng pangalan ni Kristo Jesus. Our God give us the power and authority to use the name of Jesus to bind Satan and to declare blessing sa nais ng Diyos na pagpalain.
So, sabi nga, upang sila'y maging isa, kung gaano tayo'y iisa. No? Kaya sabi niya, ingatan mo sila sa pamagitan ng kapangyarihan ng pangalang ibinigay mo sa akin, no? Upang sila ay maging isa. Okay? At sabi niya sa verse 12, habang kasama nila ako, iingatan ko sila sa pamagitan ng kapangyarihan, no? Na iyong pangalang ibinigay mo sa akin. Sabi niya, habang kasama nila ako, iniingatan ko sila, Ama, no? Sa pamagitan ng kapangyarihan ng aking pangalan na ibinigay mo sa akin. Kaya sabi niya, inalagaan ko sila at ni isa'y walang napahamak. Sabi niya, Ama ha, aalis ako. Basta alagaan mo sila ha, sa kapangyarihan ng pangalan ko. Tandaan mo, Ama, nung kasama nila ako, iningatan ko sila, ni isa sa kanila walang napahamak. Sabi niya, liban sa taong humanap ng kanyang kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ang tinutukoy niya dito ay si Judas, no? Or sinumang Judas sa mga kapanahonang ito. So, kung ikaw ay Judas sa kapanahonang ito, nasabi mo ikaw ay tagasunod ni Kristo, pero pinagtataksilan mo naman siya, no? Or ipinagkanulo. So, ay sad to say, walang magawa ang kapangyarihan ni Kristo Jesus kung ikaw mismo ay umalis sa kapangyarihan or sa jurisdiction ng kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo. Kung ikaw ay umalis sa kanyang kalooban. Kaya, always remember na ang pang-apat ay hiniling niya na iligtas tayo sa masama. Sabi niya sa John chapter 17, 15 to 6, sabi niya, hindi ko idinadalangin alisin mo sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sa masama. Kasi alam niya masama ang sanlibutan ito. Kaya sabi niya, Ama, huwag mong hayaang alisin mo sila sa sanlibutan. Anong ibig sabihin? Hindi niya hahayaan mapahamak tayo sa sanlibutan ito, kundi iingatan tayo, ililigtas tayo sa gawa ng mga masama or sa mga masama, no? Ibig sabihin sa lahat ng anumang mga strategy ni Satanas ay iligtas tayo habang tayo'y narito at hinihintay ang kanyang muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. And then verse 16, sabi niya, hindi sila makasanlibutan. Tulad kung hindi makasanlibutan, pinaalala niya rin sa Panginoong Diyos Ama. Bakit hindi ba alam ito ng Panginoong Diyos Ama? Alam! Kaya lang, siyempre bilang isang anak na panganay, ay nandoon yung pagmamahal niya sa kanyang mga bunsong kapatid. Kaya, kumbaga sa parang pinaalala lang niya. So, doon natin makita yung, yung super napakahalaga tayo, no? Sa ating Panginoong Hesus. Para bang sinasabi na, Tay, Nay, aalis ako ha. Huwag pababayaan yung mga kapatid ko. Tay, Nay ha, kasi magtatrabaho na ako sa Manila ha. Dadadalhan ko kayo ng pera para pangtustos sa mga kapatid ko ha. So, sabi nga, ingatan mo sila ha. Huwag halayaan na sila ay matangay ng masama. Tay, Nay ha. Ibang something like that, no? So, sabi niya, hindi sila makasanlibutan. Sabi niya, tandaan mo po, hindi sila makasanlibutan. Hindi sila masama. Hindi sila taga rito sa masamang sanlibutang ito. Kundi, sabi niya, tulad ko, hindi makasanlibutan. Kaya anong ibig sabihin? Itinuring na talaga ng Panginoong Jesucristo na ang kanyang tagasunod ay tunay nga na katulad niya na makalangit, hindi makasanlibutan. Panglima, gaano tayo kahalaga sa kanya? Nais niyang makasama tayo sa paruroonan niya. Ito ba yung napakaganda? Sa John chapter 17 verse 24, Ama, nais kong makasama sa aking kinaroroonan ang mga ibinigay mo sa akin. Kaya sabi niya, hindi ko pa sila makakasama, pero alam mo, Ama, nais ko silang makasama, no? Sa paruroonan ko na ibinigay mo sa akin upang mamasdan nila ang karangalang bigay mo sa akin. Ito yung napakaganda. Excited siya na isama tayo sa kanyang paruroonan kasi alam niya pagdating niya doon sa langit ay pagdating ng tinatawag na kung saan ay mahayag na ang kanyang glory at pararangalan siya ng langit at lupa. Gusto niya masaksihan ng lahat ng mga tunay na tagasunod niya, the followers of Jesus Christ. Gusto niya makita natin kung gaano siya parangalan ng Diyos Ama ng langit at lupa, no? Sabi niya, sapagkat inibig mo na ako bago pa nilikha ang sanlibutan.
So, alam niya na, sabi niya, gusto kong makita kung paano mo ako minahal, Ama, sa mga tagasunod ko. Kaya gusto ko silang makasama sa piling sa aking paroroonan, no? Gusto kong makita nila kung paano mo ako parangalan at kung sa pamagitan ng parangal na yan, kung paano mo ako inibig, no? Kaya ganun na lang talaga tayo kahalaga sa piling ng ating Panginoong Jesucristo. At ang pangalawa, sabi nga, pag-aralan naman natin kung gaano tayo kahalaga bilang mga totoong tagasunod ni Kristo sa mundong ito. So pinakita niya rin dito na kung paano tayo kahalaga sa mundong ito, kaya hindi pa niya tayo masama Kasi may gagawin pa tayong napaka-importante na taga-sunod ng ating Panginoong Yesus. So nakita niya na ang mundong masamang ito ay napipreserve dahil sa atin. Tayo ang nagpipreserve, tayo yung naging asin at ilaw ng mundong ito. Kasi hindi pa buo ang kabuuan ng church, hindi pa lahat na kanyang mga tinawag at pinili ng kanyang mga followers, hindi pa buo ang para sa kanya. Kaya sabi niya, diyan muna sila, no? Basta ingatan mo sila, Ama, no? So, dito nating makita na ano ba ang nakita ni Jesus na kahalagahan natin dito sa mundo na pagsamantala niya munang iniwan. Sabi niya, number 1, mahalaga tayo sa mundong ito na totoong tagasunod ni Kristo upang maging daluyan ng kanyang kagalakan. Dahil alam niya na sa pamamagitan ng kanyang mga salita, kapupuutan tayo ng sanlibutan. No? So, alam niya kasi na sa kanyang pag-alis, ang mission niya ay inimpart niya sa mga una nating mga apostolic father. No? So, at alam niya na kapupuutan tayo ng mga followers niya sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Kaya sabi niya ay kailangan nandoon na ingatan tayo sa mundong ito. At makikita na napakahalaga natin sa mundong ito. Dahil tayo ang magpapatuloy ng kanyang hindi pa natapos na misyon, no? So, pero kailangan may ihahanda na niya yung ating tirahan doon sa langit. Kaya sabi niya, huwag kayong maggulumihanan doon sa bahay ng aking Ama, ay maraming silid, no? Hindi gayon, ihahanda ko kayo. At kapag handa na, babalik ako. Habang tayo naman na kanyang tagasunod ay nainiwan niya pa dito na nais niya mapasama sa kanyang paroroonan, ay patuloy na gumagawa sa misyon niya na ihayag ang kanyang mga salita, ang mga katotohanan ng kanyang salita. At alam niya na kapupuutan tayo ng sanlibutang ito dahil sa kanyang totoong salita. Kaya sabi niya sa John chapter 17:13-14, ngunit ngayon ako'y papunta na sa iyo at sinasabi ko ito habang ako'y nasa sanlibutan upang mapuspos sila ng aking kagalakan. So, napaka-importante kasi alam niya na ang sanlibutan ni ito ay punong-puno ng kasawian, nakakatakot, pero mapipreserve ang sanlibutan ni ito dahil mananatili ang kanyang kagalakan na ipinagkaloob sa atin na ito ang i-impart natin ng mga totoong tagasunod sa kanya, yung kagalakan, hatid ng kanyang kaligtasan sa atin, no? Sabi niya, verse 14, na ibigay ko na sa kanila ang iyong salita at kinapupuutan sila ng sanlibutan sapagkat hindi na sila makasanlibutan tulad kong hindi makasanlibutan. So, napaka-importante na tayo dito sa lupa ng mga tagasunod kasi tayo ang mag-impart ng kagalakan na hatid ng kaligtasan ni Kristo Jesus sa atin sa mundong ito sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Pangalawa, mahalaga tayo sa mundong ito dahil nasa atin ang mga salitang makatotohanan. Yun. Kaya, ganun na lang tayo kaimportante ng mga followers niya, na totoong mga followers niya dito sa mundong ito. Kasi nasa atin ang katotohanan ng salita ng Diyos. Sabi niya sa John chapter 17 verse 17, itinalaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. So, nasa atin lang na mga tagasunod niya na totoo, ang totoong salita. Tayo yung bearer, tayo yung tagadala ng totoong salita. Can you imagine kung ang lahat ay sinungaling? Sinungaling nanay mo, sinungaling tatay mo, sinungaling ka, sinungaling lahat. Ano na ang mundo kapag lahat ay sinungaling? Sabi nga, nakakapagod. O
always remember na ang taong makatotohanan, hindi siya magtatagal sa kasinungalingan. Sabi nga, i-give up niya yan, kahit milyon yan, pero kung magsisinungaling, milyon ang bayad sa'yo, pero manatili kang kasinungalingan, di bali na. Sa inyo na lang ang milyon na yan, kaysa manatili ako sa kasinungalingan. Dahil ang tunay na totoong tao, na may taglay-taglay na totoong salita ng Diyos, hindi makatagal sa kasinungalingan. No? Pero isip-isipin mo na ikaw na nagkukunwari na Kristiyano, ngunit alam mo na kasinungalingan yan, pero tumagal ka sa ganung klaseng kalagayan, imposible na ikaw ay tunay na followers ni Jesus Christ. Dahil ang tunay na followers ni Jesus Christ, hindi siya magpakali, hindi niya hahayaan na manatili siya sa ganung klaseng kalagayan na doon sa kasinungalingan. Dahil ang tunay na tagasunod ni Kristo Jesus, siya ang nagdadala ng katotohanan sa mundong ito. Kaya napipreserve pa ang mundong ito sa pamagitan mo at sa pamagitan ko, ikaw na tunay na totoo na lingkod ng Diyos, na siyang nagdadala ng tunay na salita ng Diyos. Verse 3, number 3. Dahil kung paano si Kristo Jesus ay sinugo ng Ama sa sanlibutang ito, tayo rin ay sinusugo niya sa sanlibutang ito. Napakahalaga natin sa sanlibutang ito kasi kung paano si Jesus ay sinugo ng Diyos Ama, tayo din ay sinusugo niya sa sanlibutang ito upang patuloy ganapin ang tungkulin na inatang niya sa kanyang mga apostolis at hanggang sa atin ngayon, upang ma-accomplish at maganap ang kalubusan ng kaligtasan ng kabuuan ng kanyang ecclesia or the church or the bride. Sabi niya sa John chapter 17 verse 8, kung paanong sinugo mo ako sa sanlibutan, gayon din naman sinusugo ko sila sa sanlibutan. Kaya kapatid, sabi nga, bakit tayo napakahalaga sa mundong ito? Kasi sinugo tayo ng Panginoong Hesus na magpatuloy sa pagpapahayag ng katotohanan ng kanyang mga salita. For the sake lang, sa iba pang mga kapatid natin kay Kristo na hindi pa lubos na sumasampalataya. Yan yung sinasabi niya, hanapin ang mga tupang nawawala. Na sila, sabi niya, kayo ay nasa akin ng kural, pero marami pang mga anak niya or tupa na wala sa kural. Kaya sabi niya, hanapin natin ang kanyang mga tupa na wala pa sa kural. Kasi tunay nga na kung ating titingnan, tayo na totoong mga tagasunod ni Kristo Jesus na lubos na nakakasumpong sa Kanya, nayayakap niya tayo, naiingatan niya tayo, pero yung mga tao pa na para sa Kanya ay kailangan mahanap natin at sabi nga maipahayag din ang katotohanan upang sila man ay sumampalataya at makalaya at sa kasinungalingan dahil ang katotohanan ng salita ng Diyos ang magpapalaya sa kanila at para sabi nga madala din natin sila sa piling ng ating Diyos Ama ng ating Panginoong Jesucristo upang lubusan na makamtan din nila ang lubos na kagalakan hatid ng kanilang kaligtasan. Kaya ito po yung napaka-importante na sabi niya sa John chapter 17 verse 18, kung paano sinugo mo ako sa sanlibutan, gayon din naman sinusugo ko sila sa sanlibutan. Kaya kapatid, kaya ka narito, ikaw na totoong tagasunod ni Jesucristo dahil sinusugo ka, ikaw at ako ng Panginoong Yesus. Ipagpatuloy natin habang nabubuhay, habang tayo ay makapagsalita, sabihin na natin ang katotohanan para ang lahat ay makarinig ng salita ng Diyos at maaninan ng Panginoon yung tunay na para sa Kanya. No? Sabi niya, ang pang-apat, mahalaga tayong mga tagasunod ni Kristo sa mundong ito dahil kung paano itinalaga niya ang kanyang sarili para sa atin, gayon din, maitalaga din natin ang ating buhay para sa Kanya at sa katotohanan. So, ganito tayo kaimportante sa mundong ito dahil kung paano itinalaga ni Jesus ang kanyang sarili para sa atin, ganon din, maitalaga din natin ang ating sarili para sa Diyos, para sa ating kapwa, at para sa katotohanan. Ganito tayo kahalaga sa mundong ito. No? Sa John 17 verse 19, at alang-alang sa kanila, itinalaga ako ang aking sarili upang maitalaga rin sila sa pamagitan ng katotohanan. Ganito ka-importante ka, ikaw na tunay na tagasunod or disipulo ni Kristo Jesus sa mundong ito. Itinalaga tayo sa katotohanan, kaya patuloy kang magpakatotoo. And number 5, dahil nais niya na pagkaisahin tayong lahat para sa Diyos. Ito yung purpose niya, kaya nais niya na maihayag natin
ang katotohanan at itinalaga tayo ng mangaral ng katotohanan upang sabi nga magkaisa tayong lahat na para sa Diyos. Kung paano, sabi niya sa John chapter 17 verse 20 to 21, sabi niya, hindi lamang sila ang idinalangin ko, kundi pati ang mga nananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag. Verse 21, maging isa nawa silang lahat, Ama, kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo. Gayon din naman, maging isa sila sa atin upang maniwala ang sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin. Dahil ang ating pakikipag-isa sa ating Panginoong sa ating pakikipag-isa sa salita ng Diyos at para sa ating Panginoong Hesus ay katotohanan na ang Diyos Ama at Diyos Anak ay nakikipag-isa, no? For the sake sa atin na kanyang mga tagasunod. Number 6, upang ang karangalan ng ibinigay ng Diyos Ama ay ibinigay din niya sa atin. John 17:22, ang karangalang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila upang sila'y ganap na magiging isa gaya nating iisa. This is the purpose of the Lord. Kaya ganun na lang tayo kahalaga sa Panginoon at ganun tayo kahalaga sa mundong ito upang sabi nga na tayong lahat ay makiisa sa ating Panginoong Diyos. Dahil ito ang hangarin ng ating Panginoon, nais niya na magsama-sama tayo sa kanyang kaharian. Kapatid, tunay na napakahalaga mo sa ating Panginoon at napakahalaga natin lahat dito sa mundong ito. Kaya naway pahalagahan natin ang ipinagkakatiwala sa atin ng ating Diyos. Purihin ang Diyos sa iyong buhay, sa akin at sa ating lahat na followers of Jesus Christ. Mandatnanawa tayo ng ating Panginoon na patuloy na nakikiisa sa Kanya at sa Kanyang kalooban. At maganap ang kalooban niya na tayo'y Kanyang pagharian sa lahat ng oras at sa pagdating ng new heaven and the new earth. God bless everyone. Maraming salamat o Diyos na ikaw ang Panginoon, ang patuloy na magpapala sa amin. Makita namin kung paano kami kahalaga ng mga tunay na mga followers of Jesus Christ sa aming tunay na Diyos